lumalaban sa kalooban ng Diyos, taong ayaw sumunod sa utos ng Diyos. At dito makikita natin, dahil kay Kristo, yung taong yon na binanggit natin, yung kanyang lumang pagkatao, yung taong makasalanan, ay nabago. Total change, radical change, supernatural change, dahil yon sa ginawa ng atin pong Panginoong Jesus. Kung titingnan po natin yung background saglit ng pagkasulat po ni Apostol Pablo nito pong 2 Corinthians, ay makikita po natin dito, kung atin pong babasahin ito, ay ito po ay defense niya doon sa kanyang ministry, yung buong 2 Corinthians po, no? Meron pong mga kritiko si Apostol Pablo dito po sa Church of Corinth na kung saan kino-question nila yung authority ni Apostol Pablo bilang isang apostol. At gayon din, ito pong mga tao o itong mga ilang mananampalataya doon sa Corinth Church ay kinukumpara si Apostol Pablo doon sa mga super apostles, yung mga apostol na tinawag ng ating pong Panginoong Hesus. At dahil dito, nagkaroon po ng defense si Apostol Pablo doon sa kanyang ministry by pointing out na yung isang mananampalataya ay magkakaroon ng transforming power mula po sa pamamagitan ng mabuting balita ng atin pong Panginoon. At yung pagbabago na yon ay hindi kagagawan noong kanyang human status, kung hindi ito ay kagagawan ng Diyos, noong sovereign God. Kino-question dahil nga siya ay dating persecutor ng mga Kristiyano, ay maraming skeptics doon sa conversion ni Apostol Pablo. At isa po dito, ito pong mga taga-Korinto. Gayon din, makikita rin po natin dito na si Apostol Pablo ay in-encourage ito pong mga mananampalataya sa Korinto doon sa tinatawag nating reconciliation, no, ng Diyos doon sa taong makasalanan. Si Apostol Pablo, gusto niya po na ito pong mananampalataya sa Korinto ay tulad niya na na-reconcile sa Diyos, yung kanyang dating pagkatao ay pinatawad na, siya rin ay ma-reconcile doon sa mga taga-Korinto. No? Tulad nga po ng sinabi sa salita ng ating pong Panginoon, mababasa natin doon na si Apostol Pablo ang kinukonsider na spiritual father nito pong mga church na sinulatan ni Apostol Pablo. And more importantly, ito pong mga mananampalataya na to ay hindi lang basta magkaroon ng reconciliation kay Apostol Pablo, kundi magkaroon din ng total reconciliation saan? Sa atin pong Panginoon. At dito rin po binigyan ni Apostol Pablo ng emphasis yung kapangyarihan ng mabuting balita na mag-transform ng buhay ng tao. Ay yung isang tao, yes, ako po ay persecutor dati ng mga mananampalataya. Ako ay pumatay ng mga Kristiyano dahil ang paniniwala ko ay against sa kanilang paniniwala. Pero nung marinig ko, nung ma-encounter ko si Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo, yung mabuting balita ng kaligtasan na narinig ko ay kayang baguhin kahit yung pinakamasamang tao na kilala nyo. Yun po yung gustong sabihin ni Apostol Pablo dito po sa mananampalataya sa Korinto. Dito rin po makikita natin na ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Hintil, anuman ang iyong identity, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ikaw ay makasalanan. Pero pag ikaw ay nagkaroon ng reconciliation sa Diyos, tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, lahat ng yon doesn't matter. Tulad nga po ng example ni Apostol Pablo, no, sa kanyang pong buhay. So dito po makikita natin yung tatlong mahalagang punto na ibinigay ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya sa Korinto, at hindi lang po doon, pati po sa atin ngayong umaga. No? Nawa ito po ay mas maunawaan natin at ito po ay magamit natin sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. So yung unang punto po natin na makikita po dito sa ating teksto ay yung tinatawag nating divine declaration. When we say declaration, ang ibig sabihin po nito ay official statement of truth. Tama? Pag sinabing Declaration of Independence, yan ay official na itong araw na to ay dapat ito ay tatalaga bilang araw ng kalayaan. Itong araw na to ay araw ng pakikisa or anumang klase ng declaration. So dito po, sinabi po dito, divine declaration, it means na yung pronouncement ni Apostol Pablo ay una, yung sinabi niyang if anyone is in Christ, ito po ay
hindi statement ng tao, kundi ito po ay statement ng Diyos. It's God's statement. Hindi po to opinion lamang ni Apostol Pablo na nung sinabi niya na ikaw na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, hindi po yan sa kanyang sarili lang. Hindi niya yan sinabi para lang i-defend yung kanyang sarili dahil siya ay dating makasalanan, dahil siya ay dating prosecutor ng mga mananampalataya, kundi sinabi niya ito bilang declaration mismo ng Diyos. It is a divine declaration, no? Hindi po to suggestion lang ni Apostol Pablo na kapag ikay tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay bago ka nang nilalang. Ito hindi lang po ito human opinion, kundi ito po ay mula sa Diyos. Yung identity ng isang mananampalataya na tumanggap sa atin pong Panginoong Hesus is not defined doon sa kanyang pagkatao, pagkatapos man, or bago niya tanggapin yung Panginoong Hesus, kundi yung identity ng isang mananampalataya is defined by God. Dahil nga po, yung pagbabago, yung this person is a new creation, it is a divine declaration. Yung kanyang buhay, dati, na puno ng kasalanan, puno ng guilt, puno ng failures, puno ng kahihiyan, sabi po dyan, this person is a new creation, lahat daw po yon is declared gone. And yung declaration ay hindi lang nagmula doon sa tao, kundi yung declaration ay nagmula mismo sa ating pong Diyos. Not by the eyes of this world, but by God's eyes. At yung bagong identity nung isang tao na yon na pinatawad, yung tao na yon na ginawang righteous sa harap ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ginawang anak ng Diyos sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, is declared real. Totoo po yun, hindi yung katang-isip lamang ni Apostol Pablo. At naranasan po nating lahat yon. Tama po ba? Yung transformation, yung sinasabing new creation. Naramdaman, ito po ay atin pong natanggap mula sa atin pong Panginoon. Though, masasabi natin sa kasalukuyan, tayo po ay still imperfect, tayo po ay nasa process pa rin ng tinatawag nating sanctification until dumating yung atin pong Panginoon. Ngunit yung dati nating buhay na makasalanan, na nakatalikod sa Diyos, ay wala na. Ito po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. It is a heaven's verdict sa buhay ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang taong kumilala kay Kristo Jesus. Bakit importante po na malaman natin na yung sinabi ng Apostol Pablo na this person is a new creation, na ikaw ay isang bago ng nilalang. Nung tinanggap mo si Kristo ay isang bagong nilalang at hindi nang galing sa akin yan, kundi nang galing sa Diyos yan. Why it matters? Una, because it gives us an assurance na na yung ating bagong buhay ay hindi na po nakabase sa kung ano yung ating nararamdaman, hindi po nakabase sa kung ano yung ating pong performance, hindi po nakabase sa kung ano man yung ating ginawa after nating makilala si Kristo, kundi yung new life ay nakabase po saan? Sa atin pong Diyos. Siya mismo yung nag-declare nito. Siya mismo yung nagsabi na you are a new creation. Pangalawa, it gives freedom sa atin that we don't need to live doon sa chain of our past lives. Because God Himself, sabi po dito, says, you are new creation. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Hindi lang si pastor, hindi lang yung taong nakakita sa'yo, hindi lang yung mga taong dating galit sa'yo, ngayon natutuwa na sa'yo dahil nagbago yung buhay mo, hindi yung mga dating kasama mo sa inuman, hindi yung dating taong kasama mo dati sa sugalan, sa kung ano mang iyong buhay, kundi sa Diyos mismo nanggaling. And last, why it matters? Because it gives mission sa atin po bilang mga mananampalataya doon sa tumanggap kay Kristo. If God declared us new, we now live as ambassador of His reconciliation. Kung babasahin po natin yung mga susunod na verse nito pong chapter 5 of 2 Corinthians, particularly verse 20, mababasa natin doon that we are ambassador of Christ. Anong ibig sabihin nun? Yung reconciliation na tanggap mula sa Diyos, dapat hindi mag-stop sa'yo.
Dapat hindi mag-stop doon sa taong nakatanggap ng pagkakasundo sa Diyos, kundi dapat iyan ay i-share mo rin kanino? Doon sa iba. You are ambassador of Christ. You are ambassador of reconciliation doon, of His reconciliation doon sa taong makasalanan. Kaya po sabi diyan, this person is a new creation. Ngayon, kung atin pong titingnan ng mas malalim, yung sinabi po ni Apostol Pablo dito, na new, meron po siyang dalawang choices na pwede niyang gamitin sa Greek word. Una po, pwede niyang gamitin yung salitang kainos or neos. Pero kung titingnan natin, yung original translation po nito pong atin pong text, ang ginamit po ni Apostol Pablo dito ay kainos. Yan, hindi po neos. Bakit? Kasi ang ibig sabihin po nung kainos is it indicates newness in the sense of fresh existence. Ano pong ibig sabihin nito? Parang isang luwad o isang clay na nasira, natapyas, imbis na tapalan lang siya, anong ginawa? Sinira, binuo at bagong creation ulit. Okay? Hindi siya yung tapal-tapal lang. Hindi siya repair lang. Nakita na po kayo ng isang bahay na ni-renovate? Hindi pa po kayo nakita? Yan. So may bahay na ni-renovate. Pag renovation lang, anong ginagawa doon? Yung mga dating materials, nandun pa rin. Tama po ba? Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na kainos, yung new na buhay ng isang tao, demolition. Dinimolish muna, tapos tinayuan ulit ng bago. Ganun daw po yung pagbabago ng isang taong nakipag-isa kay Kristo. Sabi po dito, the new creation is not merely a repair job of the old existing carnal nature. It's a complete change to a nature, a heart that had not been there before the conversion, nung conversion po ng isang tao. Tulad po nung isang caterpillar. Ano ba Tagalog ng caterpillar? Uod? Ano? Caterpillar, yun, caterpillar. Di ba yung caterpillar, pag pumasok siya dun sa cocoon, ano mangyayari paglabas? Mag-caterpillar pa rin po ba? Isa na siyang isang butterfly. Ganun daw po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na kainos, yung new, bago ka na. Isa ka ng butterfly. Sige nga, tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang butterfly. O mukha pa rin, caterpillar. Yan, dapat butterfly na daw, sabi po ni Apostol Pablo. Sabi diyan, the change is so radical. When we say radical, total change. Yung past life niya, wala na. Wala nang bahid nung kanyang nakaraang pagkatao. No? So radical that it is no longer the same creature. The old form is gone and a new one has emerged. No? Tulad po nung butterfly na principle. Ano pa pong makikita natin dito? Another truth na makikita po natin dito ay hindi lang doon sa ating buhay, dito sa mundo, nung tayo po ay kumilala sa ating pong Panginoon, hindi lang yung transformation na ikaw ay nasa kadiliman, ikaw ay kasama ng mga taong makamundo, ikaw yung kasama ng taong lumalaban sa kalooban ng Diyos, at bigla kang na-transform dito bilang isang sa liwanag, ikaw ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Aside from that, makikita rin po natin dito na yung transformation is hindi lang po physical, kundi ito rin po ay spiritual. No? Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa atin pong Panginoon, tayo po ay bound to hell. Tayo po ay papunta doon sa eternal condemnation. Pero nung tayo po ay nakilala na sa atin pong Panginoon, ano pong nangyari? May promise ang Diyos doon sa kanyang muling pagbabalik. Lahat po nung mga taong kumilala sa kanya, ng mga taong pinabilang-bilang mga righteous sa pamagitan ni Kristo Jesus, ay magkakaroon din po ng nung buhay na walang hanggan. No? Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 48 to 49? Ang sabi niya po diyan, we have all borne the physical and character image of the sinner Adam. So lahat po tayo ay nanggaling doon sa makasalanang Adam, doon sa first Adam na sinasabi ni Apostol Pablo. Nang salita ng ating pong Panginoon. We are now being created, nung tayo ay kumilala na sa ating pong Panginoong Hesus, nung tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan, we are now being created in the spiritual image of the holy, righteous, and sinless Jesus. Ito pong sinasabi ditong holy, righteous, and sinless Jesus ay sa ngayon, nandun po tayo sa proseso.
Okay? May nakita po ba kayo diyang naka-glorified body na? Wala pa naman, di ba? So darating yung panahon, tulad ng pinangako ng atin pong Panginoong Hesus, pagdating natin doon sa kalangitan, tayo po ay bibigyan ng Diyos noong sinless body. Noong uncorrupted na katawan. No, tulad po ng atin pong Panginoong Hesus. Meaning, ang ibig sabihin po nito, yung isang bagong nilalang, the new creation na na-experience natin ngayon is just the beginning noong tinatawag nating renewal of God's promise in eternity. Pinapractice na dapat natin ngayon yung kabanalan na matatanggap, yung holiness na matatanggap ng isang tao doon sa kalangitan, no? So, Pastor, medyo mahirap, parang may sumusundot-sundot na dati kong pagkatao, yung zombie, bumabangon. Dapat patay na yan, sabi ng salita ng Panginoon. Kaya mo yan, kapatid. Yan. Kaya natin yan, kapatid. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya sa Ephesians 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works." Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus, lahat ng nakatanggap, naging new creation, nagkaroon ng reconciliation sa Diyos, nagkaroon ng radical change, lahat tayo ay ginawa ng Diyos para saan? For good works. Which God prepared. Ang Diyos mismo ang naghanda niyan. Para kanino? Beforehand, so that we would walk in them. Ano po yung tinutukoy dyan na we would walk in them? Yung in them na tinutukoy dyan is tayo makagawa ng mabuti. Tayo ay makagawa noong bagay na kalooban ng Diyos. Kasi dati, nung hindi pa po tayo bagong nilalang, nung hindi pa tayo butterfly, caterpillar pa lang po tayo, lahat ng ginagawa ng isang tao ay labag sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng tao ay hindi po kayang abutin kung ano man yung kalooban ng Diyos. But nung tayo po ay kumilala sa atin pong Panginoon, we're all created in Christ for what? To do good works. Ano pong application ang makikita po natin dito? We must stop defining yung atin pong mga sarili but by doon sa atin pong mga past sins and failures. Doon sa mga dati nating buhay, no? Pero sabi dito, our identity is now in Christ as a new creation. This reality should give us the assurance and confidence. Hindi na po tayo old nature. Tayo po ngayon ay new nature na, no? So, yun po yung dapat nating tingnan. Gayun din, sa ating pong paglakad bilang mga mananampalataya, dapat lumakad din tayo na nang naaayon saan doon sa tinatawag na new creation, no? Nasa sa atin bilang mga mananampalataya yung paglakad. Bilang isang mananampalataya, sa madaling salita, dapat tayo po ay lumakad bilang isang bagong nilalang kay Kristo. Pangalawang punto po ay nagkakaroon po, sabi po ni Apostol Pablo dyan, the old things passed away. Yan, the old things passed away. So, nagkakaroon ng tinatawag na drastic transformation. Bakit kaya drastic? Pag sinabi nating drastic is hindi siya slow motion, hindi siya matagal, hindi siya yung parang nakakilala ka ng, let's say for example, 17 years old, tapos yung transformation mo nangyari pa nung 80 years old ka na, nandun ka na sa deathbed mo. No, hindi po. Ang sabi po dito, yung transformation na nakikita po sa isang new creation ay drastic. Okay? Makikita agad yung pagbabago. Ang ginamit po ni Apostol Pablo dito na Greek word ay is very strong. Ang ibig sabihin po nito ay once and for all. Yung word na passed away, no? Sa Greek yan ay parerkomai. Yan, parerkomai. Yan. It is a perfect tense indicating a complete action with continuing result. Yan. Ikaw ay nabago, nasa proseso, at nakikita yung pagbabago. Hindi po natatago. The old life with its bondage to sin and futile pursuits is over. Wala na. Nabago na. This does not mean that we are free from temptation. Alam naman natin yan, dahil tayo po ay nasa flesh pa rin. But that the dominion of sin is broken.
Sabi ni Apostol Pablo sa Romans, meron na tayong kakayahan. Hindi na natin master yung kasalanan. Katulad nung buhay natin dati. Ngayon, we are over doon sa mga kasalanan na yon. We have the dominion over sa sin. Okay? Ibig sabihin po ulit nung drastic ay hindi po yan hindi slow renovation yung nangyayari. No, ang sabi po dito, it's a radical break from old sinful life. Tulad po na nangyari mismo sa buhay ni Apostol Pablo. Kasi nga dinedefend niya yung sarili niya dito sa 2 Corinthians. Kung makikita natin in Acts chapter 9, ayaw nga maniwala noong mga apostol. Tama? Ayaw maniwala mga apostol. They are skeptical doon sa yung mga disipulo doon sa pagbabago nangyari kay Apostol Pablo. Parang napaka-drastic naman ng change. Pupunta ka lang sa Damascus, papatay ka ng Kristiyano, tapos pagbalik mo, Kristiyano ka na. So they are very skeptics doon sa turn of events sa buhay ni Apostol Pablo. No, ayaw nilang tanggapin, parang hindi nila kayang tanggapin na ganun-ganun na lang ay biglang magbabago yung isang mananampalataya. Pero nakita natin sa buhay ni Apostol Pablo yon, no? In verse 27, buti na lang nandun si Barnabas at nag-bout siya na ito, tunay to. Nakita ko yung pagbabago sa kanyang buhay. At kung mababasa natin in Galatians chapter 2, ay ito pong mga apostol ay in-honor nila, na-recognize nila na yung transformation mismo ni Apostol Pablo ay genuine. No, mismong mga apostol lang nagsabi po niyan. Bakit? Kasi nga nakita nitong mga tao na to yung drastic transformation kay Apostol Pablo. Nagkaroon siya ng new identity. Sabi nung ilan, noong siya ay nakilala, bago siya makilala sa ating pong Panginoon, ang pangalan niya ay Saul. And then noong siya ay nakilala sa ating pong Panginoon ay Pablo. Though disregard natin yung names kasi alam naman natin na tawag lang yon sa Latin at sa Hebrew. Hebrew word po kasi ni Paul ay Saulus at yung kanyang Latin name ay Paulus, no? So disregard natin yung name, okay? Pero makikita natin doon sa transformation niya, ano pong klaseng transformation? Nagpe-persecute siya ng Kristiyano, pagdating niya, nung na-convert siya, nung ginagawa niya, nag-share na siya ng gospel saan? Sa mga hindi Kristiyano. Mula sa paglaban niya kay Kristo, dinidefend niya na si Kristo. Mula sa masama ang tingin niya kay Kristo, false prophet si Kristo ay hindi tunay na Misaya, si Kristo ay hindi tunay tagapagligtas, naging tagasunod siya ng ating pong Panginoong Hesus. Nagkaroon ng new identity, hindi lang po basta new habits. Hindi lang po basta nagkaroon si Paul ng better version ng kanyang old self, kundi nagkaroon po siya nung naging completely new creation po siya sa pamagitan po ng pagkilala niya sa atin pong Panginoong Hesus. At yung pagbabago ay hindi po tago. Tama? Hindi tago yung pagiging tagasunod ni Apostol Pablo. The moment na nakilala niya si Kristo, the moment na naunawaan niya yung mabuting balita, the moment na na-encounter niya the true Christ, the true Messiah, ano pong nangyari? Nagkaroon ng visible change sa kanyang buhay. Nakikita doon sa kanyang buhay yung pagbabago. Dapat din po pala sa atin po ay nakikita yung true transformation. Hindi po dapat hidden yung transformation na tanggap natin sa atin pong Panginoon. Nagkakaroon tayo ng bagong priorities. Dati kapag Sunday, maglalaba. Pag Sunday, pupunta sa SM. Pag Sunday, gagala. Pero dahil ikaw ay nakakilala na sa Panginoong Hesus, pag Sunday, nasa church. Pag Sunday, may ministry. Pag Sunday, nag-share ng salita ng Panginoon. Though hindi dapat Sunday lang po ginagawa ang pag-share ng salita ng Panginoon. Pero yung priorities natin nababago. Dati, even sa pamilya po natin, dati kapag ikaw ay sumahod, diretso sa barkada, pero pag ikaw ngayon ay sumahod, diretso na sa pamilya. Dati, pag ikaw ay sumahod, ikaw ay anak, ikaw ay nakatapos sa pag-aaral, diretso sa barkada. Pero ngayon, tinatabi mo na agad yung tithes. Nagbabago yung priorities mo. Nagbabago yung values mo. At nagkakaroon ka ng bagong hope na yung lahat ng mga bagay na ito ay lahat ng mga pinagdadaanan mo, lahat ng mga pagsubok, merong tutulong sa'yo. Kundi yung atin pong Panginoon.
Tandaan po natin, tulad po na nangyari kay Apostol Pablo, the gospel is powerful enough to change even the hardest heart. Kahit yung isang tao na gumagamit ng bato para batuhin at patayin yung mga Kristiyano, yung kanyang puso ay nabago ng atin pong Panginoong Hesus. Kahit yung isang taong nasa kulungan, kung nakakarinig kayo ng mga istorya, kahit yung isang taong dating pumapatay, kahit yung isang tao na talagang puro lang kasama ng kanyang isip, once na na-encounter niya ang Panginoong Hesus, the gospel is powerful enough to change even the hardest heart. Ito po yung sinasabi nating drastic transformation, no? Na si Kristo, nakilala mo, talagang yung turn of event sa buhay mo. Sabi doon, detour, 180 degrees, mababago yung iyong buhay. Imagine po natin, kapag tayo po ay, sino po nakalipat na sa inyong bahay? Marahil siguro sa atin, yung mga nangungupahan ay talagang minsan palipat-lipat. Kaya po ay lumipat lang nung nakaraang May, no, sa isang apartment. At talagang, ang ginagawa namin, pag lumipat ka, hindi mo na dadalhin yung dati mong gamit na hindi mo na mapapakinabangan, tama ba? Meron po ba dito nagdadala pa rin ng mga hindi mo na mapapakinabangan? Hayaan mo na yung yung inuupahan mo magtapon niyan, no? Kaya pag ikaw ay nung bata po kasi ako, wala kaming sariling bahay. Siguro naka 1, 2, 3, 4 hanggang mapunta sila sa Katmon, di na ako kasama. 4 na beses po kaming naglipat-lipat ng bahay. At yung sinasabi ng nanay ko, kapag naglilipat, nagbubuhat na kami, nagkakarton, iwan mo na yan. Hindi natin kailangan yan, no? Ganon din daw po yung yung transformation yung drastic transformation ng isang mananampalataya. Yung mga garbages, yung mga broken furnitures, yung mga maruruming mga bagay doon sa bahay, ganon din sa iyong buhay ay iniiwan na po natin. We leave it all behind because ito ay part na ng atin pong old life. Ganon din po, likewise, sa isang mananampalataya na binago ng atin pong Panginoon. Ano pong sabi sa Romans 6 verse 4? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So inilibog na po yung ating dating pagkatao, no? Patay na dapat yung atin pong mga dating pagkatao. Pagpatay po ba, kinukuha pa natin yung mga nakalubog? Hindi na, di ba? Hindi na natin inuhukay para lang kunin yung But sometimes, may kita natin, may mga tao, merong mga mananampalataya pa rin sa ating kapanahunan, na pilit pa rin hinuhukay yung nakalubog na. Pero sabi ni Apostol Pablo, kapag ikaw ay bago ng nilalang, di na dapat natin ginagawa yun. Ano pong application ang makikita po natin dito? This truth should motivate us to actively, ano pong sabi dyan? Put off the old habits and put on the new. It's an encouragement to actively fight against remaining sinful desires, knowing that sin no longer defines us. Yung mga dati nating pagkatao ay wala na, kundi ito po ay bago na. Yung atin pong buhay ay bago na. We check yung atin pong mga sarili. Sa ating pong mga sarili na lang. Meron pa ba akong mga old habits na hindi ko mabitaw-bitawan? Meron pa ba akong mga old habits na until now ay nag-i-struggle pa rin ako, pero masasabi ko na makakategorize ko na ang aking sarili na isang seasoned Christians? Though tayo po ay nasa process pa rin ng sanctification, nasa process pa rin po tayo na ang pagpapabanal ng atin pong Panginoon. Ang paalala po sa atin ni Apostol Pablo, iwan na natin yung mga bagay na yan. Last but not the least, na makikita po natin dito, aside from divine declaration, ano po yung pangalawa? Drastic transformation. At last is decisive direction. Sabi po dyan, behold, new things have come. Dumating na ang bagong mga bagay. No, meron ng new path. Okay, hindi lang po basta isang label, kundi meron ka ng new path. Yan, meron ka ng bagong tatahaking lugar. Nung ikaw ay dating makasalanan, patalikod ka sa Lord, ngayon paharap ka na sa atin pong Panginoon. Being a new creation doesn't only mean nagbago yung status mo.
Dati kang ganitong pananampalataya, ngayon born again Christian ka na. Dati kang ganitong pananampalataya, ngayon ay ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Hindi lang basta status ang nagbago sa iyo, kundi mismo yung direction ng iyong buhay, no? Before Christ, yung direction natin ay puro makasarili lang, puro kalayawan ng atin pong mga laman, puro sinasabi ng mundo, lahat ng mga bagay na temporary. Pero nung tayo ay na kay Kristo na, yung direction na natin ano? Yung God's will. Ano yung will of God? Holiness, eternity, at ano pa? Yung mission niya, yung maipabahagi yung mabuting balita sa iba pong mga tao na hindi pa po nakakilala sa atin pong Panginoon. Pag sinabi po nating decisive, hindi po yan neutral word. Hindi po yan lalagay ka lang sa gitna. Meron kang dapat pagdesisyonan, tapos sinabi, decisive yung kanyang decision, decisive siya, okay, maganda yung kanyang decision, tama yung kanyang decision. It's either nandun ka sa kabilang side or nandito ka sa kabilang side. It's either nandun ka sa Lord or it's either nandun ka pa rin sa iyong past life. Yun po yung ibig sabihin ng decisive. The gospel demands us a clear choice. Dapat meron tayong clear choice. Susunod ba ako sa Lord o hindi ako susunod sa Lord? Tutuloy ba ako o hindi ako tutuloy? You cannot remain in the middle. Sabi po dito, hindi po pwedeng neutral ka, no? Ang sabi dito ni Apostol Pablo, all things are gone and new things have come. Doon ka na sa bago, hindi ka na doon sa old, no? Parang ikaw ay dumadaan doon sa isang bagong daanan, tapos hindi ka na lumilingon. Teka, balik kaya ako doon sa pinanggalingan ko, no? Pag sinabi naman nating direction, ibig sabihin po nito, magkakaroon ka na ng bagong purpose. Yung purpose ng ating buhay, bago tayo makakilala sa ating pong Panginoon, ay iba na doon sa purpose natin ngayon, no? Transformation in Christ isn't random. It comes with what? A new calling. Kaya po kayo nandyan, kaya po kayo nakaupo dyan, tinawag po kayo ng Lord. At kung hindi si Lord ang tumawag sa inyo, hindi ko alam kung sino, no? Pero sigurado ako, kaya po tayo nandito ngayon ay tinawag tayo ng ating pong Panginoon. Kaya tayo ay nagsasabing tagasunod tayo ng Panginoong Hesus, we are called by God. At meron po tayong calling, no? Meron po tayong may pinapagawa sa atin yung ating pong Panginoon. At kung titingnan natin sa mga susunod na verse, ano pong sinabi dito ni Apostol Pablo? Hindi lang po siya basta natapos dyan. Hindi niya lang basta sinabi if anyone is in Christ, a new creation, the old things has passed and the new things has come. Hindi lang po basta ganun ang sinabi niya. Anong sabi niya in verse 20? We are now ambassadors of Christ. Sabihin niyo nga po, ambassador. Ambassador. Tayo po ay pinadala ng Diyos para dito sa mundo na to. At darating yung time, if we are really an ambassador, ire-recall niya po tayo. Lahat ng mga ambassador ng Diyos, ire-recall niya. That means, yung atin pong buhay, ay hindi lang po basta nakapoint saan sa ating mga sarili, kundi nakapoint saan doon sa mission ng atin pong Panginoon. And an ambassador for Christ, ano pong katangian po ng ambassador ng atin pong Panginoong Hesus? Una ay we are justified, we have justified status. An ambassador for Christ has justified status. Sabi po diyan, we stand in the divine presence, no longer under condemnation. The penalty for our sin has been fully paid. Lahat po tayo ay justified. Lahat po tayo ay pinaging matuwid ng atin pong Panginoon. We enjoy the comfort of this new relationship and our conscience is at peace through the atoning blood of Christ. Na dumating man yung atin pong Panginoong Hesus, anytime, this day, any moment, at this generation, panatag po tayo. Tama po ba? Sino pong panatag na umuwi sa atin pong Panginoon anytime? Amen. Lahat po tayo, tama po ba? Kasi we are justified. Sure tayo
napupunta tayo doon sa pinangako ng atin pong Panginoon. Pangalawa, if we are ambassador of Christ, we have transformed perspective. We now view all children of God as our brethren and friends. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mahal nyo po ba yan? Mahal nyo po ba yan? Bilang magkakapatid, no? Bilang kaibigan, tulad ng sabi ng atin pong Panginoon. Meron na tayong ibang pagtingin sa mundo. Isipin nyo po ngayon, yung nakaaway nyo kahapon, nakaaway nyo past weeks. Isipin nyo po, ang sabi ng ating pong Panginoong Hesus, love your neighbor as your friend. Dati, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bato. Ngayon, pag binato ka ng tinapay, ipag-pray mo. Yan. Kunin na ni Lord. Hindi, ipag-pray mo na makakilala sa atin pong Panginoon. Meron ka ng bagong perspective. Hindi na yung dati mong buhay. Dati, pag nasaktan ka, ang tendency, babanatan mo pabalik. Pero ngayon, pag nasaktan ka, ibigay mo yung kabila, sabi ng Panginoong Hesus. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa yung kanan. Or baliktad ata yung kanan muna o kaliwa, kung saan nauna. Bigay mo yung kabila, yun yung sabi ng atin pong Panginoon. We now pray for dun sa mga sa salvation ng mga tao na to. Dati galit tayo sa kanila, pero ngayon pinagpipray, Lord, iligtas mo rin sila. Sana nawa ma-encounter din nila yung Kristo na na-encounter ko. We should have the same heart ng atin pong Panginoong Hesus doon sa mga taong ito. And last but not the least, sabi po dito, yung ambassador ng atin pong Panginoong Hesus has renewed devotion. Yan. Pag nananalangin, hindi na to burdensome. Hindi na siya pabigat sa atin, no? Hindi na tayo natatakot manalangin kung nasaan man tayo. Hindi na tayo natatakot ipakita sa mga tao na tayo po ay Kristiyano. Hindi na tayo natatakot na magbasa ng Biblia kung nasaan man tayo. Hindi tayo natatakot na mag-share ng mabuting balita doon sa mga tao na to. Sabi po dyan, the Bible ceases to merely a book of duty because instead of divine revelation and a cherished invitation of intimacy with Christ. Na kahit nasaan ka, you are proud to say that I am follower of Christ. I am an ambassador of Christ. Sa pinanggalingan kong church, ang tawag po sa mga kabataan ay CA. Yan. CA means Christ's ambassador. We are Christ's ambassador. At hindi lang po kabataan ng Christ ambassador. Sabi po ng Biblia, 2 Corinthians 5:20, we are all ambassadors for Christ. Tulad po ng isang compass, nagkaroon po tayo ng bagong direction, no? Yung isang compass na sira, kapag tiningnan po natin yan, iba yung direction, tama? Yung matatanda na. Pero kapag may bago kang compass, tama yung direction na binibigay. Parang ganun din, since dati tayong lumang compass, wala tayong direction. Pero ngayon, na tayo po ay bago na, tayo po ay meron ng paniniwala sa salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin, na kung saan ito pong banal na Espiritu na to, ang tumutulong sa atin doon sa tamang direksyon na nais po ng atin pong Panginoon. Anong direction yon? A righteous direction doon sa nais ng atin pong Panginoon para sa atin. Our entire life's trajectory has changed. So to summarize, yung decisive direction means that in Christ, you don't just get a fresh start, pero hindi lang basta fresh start, kundi tayo po ay nagkaroon ng clear and God-given path. Ang Diyos ang nagbigay. You leave behind the old road and walk boldly in the new one with eternity in view. Sino pong gagalak dito na dumating ang panahon na masaksihan natin yung muling pagbabalik ng atin pong Panginoon? Meron po ba? Nagagalak tayo, tama? Lahat tayo excited doon na makita. Naalala ko nung bata ko, dream namin ng aking father na pag-uusapan namin, na sana masaksihan natin, sana sa generation natin, makita natin yung mga bagay na yon, yung pagbabalik ng atin pong Panginoon. But of course, dapat yun yung maging view natin. That every time, every minute, every second ng ating buhay, seemingly darating na ang atin pong Panginoon para prepared tayo. Sabi po dyan ni Peter,
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of God, a people for God's own possession. For you were formerly not a people, but now you are a people of God. Tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. Tayo po ngayon ay mga lingkod na ng atin pong Panginoon. Kaya dapat magkaroon tayo ng decisive direction. Pumili tayo. Saan ba tayo? Sa Lord or sa mundo? Application po natin dito, the reality of the new creation should not lead to passivity, but to a life of active obedience and ministry. Yan. Nakilala tayo sa Panginoon, di lang po tayo dapat tagaupo. Dapat meron tayong ginagawa, dapat nagtatrabaho po tayo. Dapat nagtatrabaho tayo doon sa ubasan ng atin pong Panginoon. Our purpose is no longer self-focused but God-centered, living out our new identity as ambassador for Christ and part of His creation. So, bilang summary po, sabi po dito, God's new creation. Una, the divine declaration. Pangalawang point, the drastic transformation. And last but not the least, the decisive direction. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na amin pong narinig. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikaw ang Diyos na kayang magbago ng amin pong buhay. Gaano man kami kasama, gaano man kami kamakasalanan, kapag ikaw po Panginoon ay pumasok sa aming buhay, kami po ay magkakaroon ng bagong pagkatao. Yung mga dati naming mga makasalanang buhay ay wala na. Salamat dito Panginoon sa iyong pangako na ito, Diyos. Gayon din, nawa ito po ay ma-share namin bilang mga ambassador for Christ. May share namin sa ibang mga tao, Diyos, bilang ambassador for your reconciliation doon sa taong makasalanan. Kung meron man sa amin, Diyos, sa kalagitnaan namin, Panginoon, nakikinig, Panginoon, sa amin sa umagang ito, na nais po, Panginoong makilala ka, nais maunawaan ito pong mga bagay na ito, magpakahayag ka, Panginoon, sa Kanya, O Diyos. Gumamit ka, Panginoon, ng iyo pong mga lingkod upang mas lalong maunawaan nila yung paraan ng kaligtasan po ng isang taong makasalanan, O Diyos. So, nang gayon din, sila ay magkaroon din, O Diyos, ng reconciliation sa iyo nga po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pagluwalhati. Amen at Amen.